Maghanda na kayo mga tagapakinig dahil welcome dito sa Boss Gambi TV. At para sa araw na ito, isang makulit, masaya at punong-puno ng alaala mula sa aming kabataan ang ating ilalahad. Isang kwento tungkol sa simpleng buhay noon, walang gadgets, walang iniisip na problema, kundi puro laro, tawanan at kulitan kasama ang mga tunay na kaibigan sa kalsada. Ang amorseko ni Benji. Ako nga pala si Boss Gambi. At ito ulit ang isa sa mga kwento nung ako ay bata pa. Noon, halos araw-araw kaming magkakasama ng tropa kong sina Daryl at Benji. Kapag bakasyon o kahit simpleng hapon lang matapos ang klase, automatic na ang tambayan namin sa bakanteng lote sa may dulo ng kalsada. Doon maraming damo, halaman, at kung ano-anong sulok na pwedeng pamugaran ng gagamba. Sa panahon namin noon, ang paghuhuli ng gagamba ang isa sa pinakamasayang libangan. Wala kaming cellphone, wala kaming internet, pero hindi kami naboboard. Isang plastik ng posporo lang, konting tiyaga, at buong hapon na kaming masaya. Tuwing umaga minsan, gigising kami ng maaga para maghanap ng malalaking gagamba sa mga taniman. Pero madalas talaga, hapon ang paborito naming oras. Yung medyo papalubog na ang araw, mahangin na, at maririnig mo yung mga batang nagsisigawan habang naglalaro sa kalsada. Bit-bit namin lagi ang mga lalagyan ng gagamba na gawa sa kahon ng posporo. Bawat isa sa amin may paboritong alaga. Si Daryl sobrang yabang pagdating sa laban ng gagamba. Kapag may nahuli siyang malaki at maitim, akala mo may championship agad. Si Benji naman, tahimik pero palaban. Hindi masyadong maingay pero kapag laban na, todo tutok. At ako yung taga-hype at taga-awat kapag nagiging sobrang seryoso na ang laban. Isang hapon, sobrang init ng panahon pero hindi kami nagpigil. Nasa tabi kami ng bakanteng lote, nakaupo sa semento habang naghahanda ng laban. Pare, sigurado akong mananalo tong gagamba ko. Yabang ni Daryl habang hawak ang posporo niya. Ayaw mo lang mapahiya, sagot ni Benji habang nakangisi. Nagtawanan kami. Maya-maya, inilabas na nila ang mga gagamba. Maingat nilang pinagdikit ang dalawang sanga hanggang magkaharap ang dalawang alaga. Tahimik kaming lahat. Tapos biglang, banat! Nagkagulo ang dalawang gagamba sa sanga. Halos mapatalon kami sa excitement. Uy, malakas yung kay Daryl. Hindi, lalaban pa yan. Halos sumigaw na kami habang nanonood. Ilang segundo lang umatras ang gagamba ni Benji. Ayun na, panalo ako. Sigaw agad ni Daryl habang tumatawa ng malakas. Napailing si Benji. Tsamba lang yan. Pero si Daryl sobrang mapang-asar nung araw na yon. Hindi pa siya nakontento sa pagkapanalo. Habang nakatalikod si Benji at inaayos ang posporo niya, palihim na namitas si Daryl ng maraming amorseko sa damuhan. Yung maliliit na damong makapit na kapag dumikit sa damit, ang hirap tanggalin. Tahimik siyang lumapit sa likod ni Benji at sa kanya idinikit sa shorts nito sa may bandang likuran. Hindi pa doon nagtapos. Hinampas pa niya ng bahagya sabay sigaw. Hoy Benji, may bagong design ka. Paglingon ni Benji, nagtatawanan na kami. Aray ko, ano ba yan? Pagkapa niya sa likod ng shorts niya, puno ng amorseko. Mas lalo kaming natawa, pero maya-maya, nag-iba ang mukha ni Benji. Daryl, ikaw gumawa neto? Unti-unting natigil ang tawa ni Daryl. Kaunti lang naman eh. Pero huli na. Biglang hinabol ni Benji si Daryl paikot sa lote. Tawa kami ng tawa habang tumatakbo silang dalawa sa damuhan. Huwag mo kong hahabulin. Sige ka, lagot ka sa akin. Hanggang sa nadapa si Daryl sa damo. Paglapit ni Benji, binigyan niya ito ng ilang magaang suntok sa braso habang umiiyak na sa kakatawa si Daryl at halos sumuko na. Sige na, tama na, tama na. Tapos seryosong sabi ni Benji, tanggalin mo tong mga amorseko. Pag di mo tinanggal to, yari ka sa akin. Tahimik si Daryl. Halos maiyak-iyak na siya habang isa-isang tinatanggal ang amorseko sa shorts ni Benji. Yung mga amorseko na siya mismo ang naglagay. Habang ginagawa niya iyon, hindi na namin mapigilan ang tawa. Dahan-dahan mo kasi. Ang dami mong nilagay eh. Ako pa talaga pinagtatanggal mo. Hanggang sa pati si Benji napatawa na rin. At doon na nagtapos ang away nila. Makalipas ang ilang minuto, parang walang nangyari. Magkakatabi ulit kami sa semento habang kumakain ng tig-pipisong chichirya
at pinag-uusapan kung sino ulit ang may pinakamalakas na gagamba kinabukasan. Ganon kami noon. Simpleng buhay, simpleng kaligayahan, konting asaran, konting habulan, pero sa huli magkakaibigan pa rin. At habang tumatanda tayo, minsan mapapangiti ka na lang kapag naalala mo yung mga panahong ang pinakamalaking problema mo lang ay kung saan makakahuli ng malakas na gagamba o paano tatanggalin ang amorseko sa shorts ng tropa mo. Mga tagapakinig, dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Naway kahit sandali na ibalik tayo ng kwentong ito sa mga panahong wala pang problema at puro laro, tawanan at pagkakaibigan lang ang laman ng ating mga isip. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Boss Gambi TV. Please share, like, and subscribe, Boss Gambi TV. Hanggang sa susunod na kwentuhang punong-puno ng alaala at saya.